What's up mga tropa? Magandang araw sa inyong lahat. At eto nga po mga tropa. At tayo ay bibiyahe. Mag-share ko sa inyo ngayon ang aking or aming biyahe papuntang Maliko. Yan. First time kung pupunta sa Maliko. Siyempre, first time ko din ilolong ride itong ating bagong Kymco Exciting 400 VS. Itong ating Sky. Yan, yan po ang pangalan niya. Siya po si Sky mga kaibigan. So first ride po namin ni Sky today. At bibiyahe kami ng Maliko. So hopefully maging okay yung aming biyahe. Wala po sana maging aberya. At along the way, ibigay ko sa inyo yung aking initial review dito sa ating bagong Kymco 400 VS na exciting. Okay, so first time ko po na magpumotor sa expressway kasi ito ang aking first expressway legal na motor. So although naibiyahe ko na siya nung mga nakaraan, nag-skyway na ako, tinesting ko siya sa skyway, tinesting ko din siya sa S-Lex, pero ikot-ikot lang. So it is now 5 o'clock. Magkikita kami ng aking tropa seat Martin. Meet up kami at dalawa lang kami sa biyahe. So initial impression, bibigyan ko na kayo, give you a background. Galing na ako sa mga iba't ibang klaseng small displacement sa motor. Ang ating pinakahuling motor is puro yung ating ATV 160 na naka-touring setup. Kita nyo na siguro yan. So medyo sakit sa atin na napakawalan siguro dahil nga bitbin natin ito pandagdag. Pero yun, sabi nga nila okay lang yan, basta pa-accurate. So bago siguro nagkaroon ako ng Aerox 155, tapos ng Aerox before nagkaroon ako ng Mio Sporty, Mio Soul, nagkaroon din ako ng XRM dati. So yun, so medyo sanay naman tayo magmotor na. Pero sabi ko nga, ito ay first time natin na magmotor sa expressway. So syempre, kailangan maingat tayo dahil matutulin ang mga sasakyan sa expressway. Pero ito namang motor natin ay beginner friendly dahil 450. Hindi siya mabigat, no? Sa totoo lang, parang mas mabigat pang dalahin siguro dahil kaya naka-touring setup siya, no? Lalo kapag medyo nasa traffic, mahirap siguro, mahirap isingit dahil may mga side pannier. At yun, medyo mabigat. Pero mas may syempre pag binuhat mo, pag sinesenter stand, medyo mabigat to. Pero in terms of pag mga traffic, eto para lang ako naka-Aerox. Lalong lalo itong pag umaandar na ganito, yung cruising speed, very comfortable, very comfy. Actually, yun yung naging dahilan ko kung bakit ito ang kinuha ko. Bakit ito ang kinuha kong first motorcycle or expressway legal na motorcycle. Kasi pwede naman ako mag naked bike, which is yun talagang gusto ko. Pwede rin tayong
adventure bike na gusto ng mga marami kong kaibigan na mag-adventure bike ako. Kasi marami rin akong mga kaibigan na naka-adventure bike. So, pwede rin namang mga cruiser, di ba? Pero bakit ito? Bakit itong pinili natin, ano? First, Liga, Expressway legal na motor. For one big reason, kaya ito ang kinuha ko, for comfortability. Yan. Dahil, syempre, ang gusto ko, hindi lang naman ako ang magra-ride. Gusto ko, kaya ako bumili ng first legal, expressway legal na big bike, para makasama ko naman si Commander. Kaya ng first dahilan, para makasama ko siya at pag nag-ride kami, komportable kami parehas pag nag-long ride. Kasi pag bumili ako ng naked bike at sinakay ko siya, for sure, magagalit lang yun. Magagalit lang yung baka isang oras pa lang kaming nagbiyahe ay nagre-reklamo na yon malamang dahil sa comfortability niya bilang pylon rider. Ganon din naman kapag ang pinili natin ay adventure, si Commander medyo maliit. Dito nga medyo nahihirapan na siyang tumakay kasi di pinahayaan ang height eh. At isa pa, alam naman natin na mga adventure bike medyo mabigat. So pag inangkasan pa natin yon, medyo mabigat lalo. Para sa akin, hindi yun safe para sa aming dalawa. So kaya ito, kasi ito, sabi nga nila, marami yung nakikita ng mga vlogger, paggamit daw nila to, yung kanila to back ride ay sleeping like a princess. Doon kay Kuro sa ATV, nagre-reklamo siya doon lagi kasi nga nahihirapan siyang umakyat at bumaba pag masakay dahil nga medyo mataas. So, dito very comfortable siya, lalong lalo na kapag umahan ka. So good job tayo dyan pagdating kay Commander. Kaya siyempre first priority natin lagi yung ating mga commander dahil pag yan nagalit ayaw papayagan na mag-ride. So syempre kaya dapat siya ang ating priority. So siguro kapag nakaluwag-luwag tsaka na lang tayo ulit pumili ng isa pang big bike. Kung kayo ba ang tatanungin ko mga tropa, ano ba ang sasuggest nyo na mid-size o mid-displacement lang na big bike? Do I go for the naked or adventure na bagad? So comment nyo nga sa comment section. Pero medyo matagal pa yan, kailangan pa natin mag-ikutin ko ng konti. Okay mga tropa, na tayo at mukhang wala pa. Wala pa. Wala pa siya. Magpag. Okay. Peace out. Muna tayo. Let's go. At eto na nga mga tropa. We're here. Kasama ko na si Market. Ayan, nakita niya siya. Nandiyan sa likod. Pasampa na kami ng Skyway. Wala na ng masarap na biyahe. Kami, Ropa. We're entering the Skyway. Skyway's. Kami ay tatakbo ng mga bigit kumulang 3.5 hours. Sa mga napistuhan ko rito sa motor na to, kahit na tumatakbo ko ng mga 100, parang hindi 100 ang cars. Parang basic ko
60 lang eh. Parang mga 60 ang cargo. Pero ito yung 170. Yung feel, drag, yung tension, ang dami na. Akala mo, matakbo ka lang ng isenta. RPM, nasa 6 lang. Kaya sobrang relax talaga. Talaga sa nakita ko sa gandahan pag naka-bike ka. Comfort, lalo-lalo sa mga long ride. At dahil po naka-comset na kami ni Martin sa mga oras na yan at nandito na kami sa NLEX, medyo malakas na rin po ang hangin kaya akin na lang pong i-voice over ang mga sasabihin ko from now on dito sa aking vlog papunta ng Baliko. At ayan po, makita nyo si Martin sa kanyang GS750. Yan din po sana ang aking pinapangarap na adventure bike kung tayo ay suswertihin. Pero isa sa mga nagustuhan ko dito sa ating exciting 400 VS is yung kanyang braking power. Alam nyo, kahit na talagang matulin yung aking tinatakbo dito at ramdam na ramdam mo kapag meron kang sudden brake dahil siya po ay equipped with ABS at dual ABS po yan, front and back. At syempre maganda rin po sa kanya, although hindi ko pa nararamdaman sa mga panahong itong aking biyahe, yung kanyang traction control. So nata-turn on and off po yung traction control niya. So ang medyo kulang lang sa motor na to dahil medyo modern na tayo ngayon at marami na ring mga lumalabas na maxi scoot na merong cruise control. Siguro sa susunod na version nitong exciting magkakaroon na siya ng cruise control at saka siguro magiging TFT display na rin siya. At malay nyo, magkaroon na rin siya ng front and rear camera kasi bukod doon sa tingin ko, yun na lang ang medyo kulang o medyo napag-iiwanan ditong si Kimco Exciting 400 BS. Pero bukod sa iba, talaga namang napakasarap itakbo nitong Kimco 400 VS na to. At nakita nyo po, dito po kami ngayon, nasa may part na kami na SCTEX. Yan, dire-diretso na kami hanggang exit kami ng Pangasinan. Tapos diretso na kami ng Nueva Vizcaya pala, yung Maliko, hindi pala siya Pangasinan. So lalabas pa kami ng Pangasinan papunta ng Nueva Vizcaya. At dito po sa SCTEX, yung makikita po ninyo, yan po ang aking speed. Medyo hindi nakikita dahil medyo matulin nga po, pero mapalo po ako dyan ng mga 117, 120. Pag may nakikita po akong paparating na camera, syempre, nagmi-minor po tayo ng hanggang 100 dahil baka tayo ay mahuli ng overspeeding. Pero gusto ko kasing ma-test yung full potential nitong si Sky pagdating dito sa rektahan talaga. At nakita ko, nakapag-record ako dito ng 148 kilometers na maximum speed ko, pero meron pa, kaya lang kinakapos na ako ng ng daan kasi nakikita ko may parating na CCTV, so nagmi-minor ako. So hanggang doon lang yung inabot ko, pero feeling ko meron pa talaga siyang ibubuga. Kaya sobrang sulit talaga nitong ating Kimco Exciting 400 VS. At sa parte na po na ito, kami po muna ay titigil dito sa may Petron, sa may bandang parte na po siguro ito ng Tarlac. Ayan. Dahil kami po ay nasa TPLEX na, lumampas na kami ng toll gate at medyo kami po ay sumasakit na ang aming pantog dahil sa haba ng biyahe at medyo bihira po ang mga gas station sa parte ng ito ng TPLEX. Kaya sinamantala na namin
ang paghindo at pagwiwi dito po sa Petron. Sinamantala na rin namin to para mag water break at mag konting stretching dahil masakit na rin po ang aming likod sa pagmamaneho. So hindi na kami nagtagal at tumakbo na rin kami agad at pataas na ang araw, umiinit na at ayaw naming abutan ng matinding init sa biyahe. Kaya gora na agad kami. Tuloy po ang biyahe namin. Papunta kami ngayon ng Pangasinan dahil dun po ang exit namin sa Rosario, Pangasinan. Medyo malayo-layo pa po. Pero nag-e-enjoy po kami ni Martin sa pagra-ride. Alam niyo naman po na talaga namang nakaka-enjoy at nakaka-relax ang mga pagbabiyahe natin ng ganito dahil kaya nga tayo nagmotor kasi gusto natin ma-enjoy yung view, madampian tayo ng masarap na hangin. Yan po ang essence ng ating pagbumotor, hindi ba? At sa parte po nito, malapit na kami sa Rosario. Ayan, i-exit na kami dyan. Yan po. Papasok na po yan ng bayan ng Rosario sa Pangasinan kung saan dyan po ang entry papunta po ng Maliko, papuntang Nueva Vizcaya. At may mga ilang bayan pa pong dadaanan. Medyo maglalaylo tayo sa speed natin. Babagal tayo dahil syempre bayan-bayan yan. Ingat tayo sa mga tao na tumatawid, mga motorsiklo din na nakakasabay natin sa biyahe. So syempre safety first tayo. So ito na po, no. Yan po ang toll natin dito sa Rosario pagpasok. So pagpasok po ng toll, kung maliwa po kami dyan, tinignan po namin maigi yung ways, baka kami po ay maligaw. So dito po kami tinuro sa papasok ng bayan na yan. Hindi ko na po matandaan kung anong pangalan ng bayan na ito, basta kami po ay sumusunod na lamang sa Waze. So makikita ninyo, maganda pa po ang karsada, dire-diretso po, although yan po ay papasok na ng bayan. May mga ilang bayan po kaming dinaanan para bago kami makarating dun sa pataas, sa paakyat ng mismong Maliko. At dito makikita natin medyo may konting build up po ng traffic. Of course, normal yan sa mga bayan ng probinsya. Kahit mga probinsya yan, medyo may mga build up din ng traffic. Pero hindi naman katulad sa atin dito sa Metro Manila na sobrang traffic. So ayun, diretso uli, no? Dire-diretso lang. At pagdating dito, kumanan tayo, Alpha Mart. Yan, hindi ko alam kung anong lugar na to, pero ayon kay Waze, dyan daw po ang daan papuntang Maliko. So alam nyo, napakaganda po ng dinadaanan natin. At syempre nakikita natin yung buhay probinsya. Yan, talagang ibang iba yung vibes dito. At eto na po, paakyat na tayo ng bundok. So nagsisimula na po ang thrill. Dito po nagsisimula ang talagang adventure at sarap ng pagmumotor sa paakyat ng mga bundok at yung mga zigzag po dito sa gilid ng mga kabundukan. Syempre habang tayo po ay bumabiyahe, makikita natin ang mga magagandang tanawin, yung mga bundok, mga talampas. Yan, doon po sa kabilang dako na yon. At syempre dahil kaya po tinawag tong Maliko, dahil paliko-liko, yun po ang literal na ano dito, na description sa papunta doon sa taas. Kaya siya tinawag na Maliko dahil anliliko talaga. Talaga namang mag-e-enjoy kayo dito sa paliko-liko dito sa lugar na to. Kaya nga siya Maliko dahil paliko-liko ang daanan. So ayan po, no. At ang maganda dito, maganda ang karsada. Okay, so kahit siya ay Maliko, maraming zigzag, makakabiyahe naman tayo ng maayos dahil maayos po ang daan. So maganda po ang DPWH project dito sa Maliko. Kung
may kumita man dyan, bahala sila sa buhay nila. Basta ang importante, maganda at pulido ang pagkakagawa ng mga project dito ng gobyerno. Although may mga nadaanan kaming mangilan-ngilan na landslide, hindi ko na pinakita sa video, pero may mga ilang landslide kami na nadaanan dyan. Okay, so eto na, no, malapit na tayo sa taas at unti-unti nang sumisilay sa atin ang magandang kapaligiran ng probinsya ng Nueva Vizcaya at Pangasinan, dahil ito po ay boundary ng Pangasinan, Nueva Vizcaya. Ito pong Maliko, yan. At sabi nila pag dinire-diretso mo daw yan, pwede kang tumagos papuntang Banawe o Ilocos Norte. So may daan din daw dyan, pero syempre hindi na kami nagpunta doon dahil malayo na yun. Dito lang kami sa Maliko. So ayan, no, kitang kita nyo ang ganda na ng view dito. So tanaw na tanaw mo na yung mga talampas doon sa kabilang bundok. At ito na po yung pinagmamalaki nila na Maliko. Ayan, may view deck po dyan sa bandar yan, doon tayo papunta doon sa Maliko view deck na yun. So mamaya makikita natin kung anong itsura ng view deck na yan, ipapakita ko po sa inyo. Pero ang importante ngayon, yan ang daanan. O yan, kita nyo may mga pasapa. Yan yung mga nagkokos ng ng landslide, kasi lumalambot yung lupa dahil sa mga lastina yan. Pero syempre kasama yan sa adventure, may madadaanan tayo mga ganyan. At alam nyo, kahit dito, kahit mainit at terik ang araw, napakalamig ng hangin. So damang-dama nyo yung cold breeze kahit na nakita nyo terik na terik ang araw. Mga alas 12 na po yan ng tanghali nang dumating kami dyan. Umalis kami ng mga bandang alas 6 o mga 6:30 siguro. Pero dumating kami na, hindi pala mga 12 to, mga 11 lang pala, sorry, mga 11 o'clock lang yan, no? So ayan na po, malapit na tayo. Yun po yun, yung dulo na yun na nakikita nyo, yun po yung Maliko view deck. So isang ikot na lang at mararating na natin ang parking lot ditong Maliko na to. So ayan, isang liko na lang at nandyan na tayo. Yan na yun alam ko Okay, so yan, ang ganda ng view dyan mga tropa pips. Ayan, okay. Ayan na po, isang liko na lang. Ay, hindi pa. Meron pa pala. Okay, meron pa pala. Hindi pa pala yun. Maliko na yun. Mali. Wow, mali tayo doon. So, pero malapit na. Alam ko. Ayan, ito na pala. Ayan o. Yan ang paradahan. Okay, so dito tayo nagpark, huminto muna tayo dito at aakyat tayo doon sa ibabaw ng view deck mga tropa. Okay, alright. So dito na nga tayo aakyat, no? Pero konti lang naman. Alam niyo naman, hirap tayo sa mga akyatan, pero konti lang. Baba nila to. Ayan. So, si Kuya naghahalo pa ng semento. Ayan o. Lalagay sila ng cyclone wire. Okay. Wow. Look at the view. Kasi business minded, sana may business na tayo. Fried chicken. Yung wala mo. Guys, papakita ko sa inyo yung view dito. Napakaganda. Ayan. Ayan. Yan ang view dito sa Maliko sa kabila. Wow, sulit guys ang pagpunta dito.
Kahit malayo. Okay. Alam nyo, kita nyo naman, mataas ang araw, pero malamig ang hangin. Okay. Si Martin, para may kulang ka dyan. Nakasama? Pwede ka ba for hire? Iyon, no? Okay. Tingnan naman tong view na yan, no? Oh. Pucha. Pero ito madaming Grabe. Pucha. Kung paakit kami dito, nakita niya naman kanina. Only ang ano, ang banking. Alive ka? Kanina, oh. Talaga? May mga shutter doon. Ayan, oh. Wow. Grabe naman. Sobrang ganda rito. Pero syempre, nagpunta lang din tayo rito sa Maliko. Hindi pwedeng hindi tayo mag-iiwan ng bakas. Kasi merong sticker wall dito. Yan, no? At syempre, didikit natin yung satin. Hanap tayo ng lugar. Yun! Tayo sa medyo ano? Dito tayo sa medyo bakante. Yan. Lalagyan natin yan dito. Yan, oh. May bakas. Ayos. Pag nagpunta kayo na Maliko, makikita nyo yan. Richie is here. Alright.